Mula sa halagang 80 piso galing sa isang relong ipinagbili, nagsimula ang isang pangarap. Isang bag na tinahi hindi lamang ng sinulid at tela, kundi ng sipag, sakripisyo at pagmamahal. Isang bag na hindi lang ginawa para sa paglalakbay, kundi naging kasama sa pag-abot ng mga pangarap. Sa Olongapo, may isang pangalang naging bahagi ng ilang dekada at ilang henerasyon ng mga estudyante. I'm Ananda, no? You can call me Ananda, pero ang real name ko Ligaya Tebes. Ako yung original talaga na na owner nitong Journey. Actually, kami mag-asawa. Yung asawa ko, ang pangalan niya si Bing. Maybe yung iba sa inyo ba kilala niyo siya. Dati siyang tailor. Kaya kami nag-bags. Kaya kami na yung bags kasi rin kami hiker. Pupunta kami ng Mindoro. Foreigner pa nagsabi sa amin doon napunta kayo doon, maganda ron, ganyan. Sa Baguio. Mahilig kami mag-travel noon Tapos sinusubukan namin yung mga bags namin. Ano yung maganda, ano yung para bang magiging convenient na dala-dala mo kahit na umaakyat kami ng bundok. So yun, sinusubukan namin yung mga bags, kung ano yung matibay, kung ano yung paano namin gagawin para at least maging magaang lang. Kung dala-dala ng mga hiker, hindi sila mahirapan. I think 1977 yun nag-umpisa kami, mag-asawa. Ako, 16 years old lang ako noon. Ngayon, bali tailor siya, nag-switch siya sa paggagawa ng bags. Siya yung original ng alala nyo, yung 4-pocket backpack ang tawag doon Tapos detali, 4-pocket backpack. Siya nag-umpisa noon. Ngayon, nangyari, nung umpisa, syempre nag-umpisa pa lang kami, wala kaming pera talaga. Ngayon namimili siya sa Divisoria hanggang sa kailangan niyang mamili, wala kaming pera, meron akong relo. Sabi ko, ayan na lang, ibayad mo yan. 80 pesos. Binili niya noon ang uso na, na tela noon, yung mga di per kilo. Ano yun yung mga parachute na mga tela. Ano nga yun ang baho nga ng amoy noon parang kain ng pusa. Pero yun, nag-umpisa kami doon. Kami nag-umpisa sa Olongapo talaga. Wala pang gumagawa na iba noon na sa Olongapo, kami lang. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, doon sa pinaka-store namin, yung Lotus, kasi sa Lotus kami nag-umpisa Journey na bags, pero yung brand name, Journey, pero yung mga namimili, ilan mo, order sila, tapos nakapila, wala pa kasing, hindi pa uso nun yung mga cellphone o Ma'am, yung Lotus, ma'am, kayo din ba yun? Oo, kami rin. Yung Lotus na Yung isa ko kasi, tatlo silang magkakapartner doon. Yung isa, balik siya yung sa pera. Yung isa, yung resource, yung bang siya nagre-resource ko, ano yung mga materials, ganyan. Yung mister ko sa design. Okay. Sa design. So, iba't iba. Silang tatlo. Ngayon yung mister ko, nag-concentrate din sa bags. Kaya yan, nabuhay yung Journey. Mula sa 80 pisong puhunan, gumawa ang mag-asawang Bing at Ananda ng sarili nilang bag. Dahil sa kanilang pagkahilig sa pag-akyat ng bundok, ito ang kanilang naging inspirasyon upang gumawa ng matibay at dekalidad na bag. At dito isinilang ang kanilang bag. Yung mga ginagawa namin bags, actually, nag-umpisa kami mga round bag. Di pa nga ako masyado marunong manahinon Ang magtataka ka doon sa yung ginagawa namin dahil kami unang-unang gumagawa ng bag sa Olongapo. Talagang nakapila yung mga tao. May o-order. Ginagawa ko pa lang, meron nang umu-order. So, maganda yung yung umpisa namin noon, talagang masasabi kong talagang pumatok kami noon. Kung ano-anong bags yung ginagawa namin, pati sandals. Ngayon, nagkaroon kami ng maraming mga tindahan doon. Yung mga taga-Olongapo, alam siguro nila yan, sa 14, sa May Jackson. Yung dating merong Aglipay Church, pero ngayon, Jollibee na, naging Jollibee na. Meron kaming pwesto doon. Talagang
parang all over Olongapo meron kaming pwesto noon eh. Kaya alam na alam talaga ang journey. Tapos yung mga namimili sa amin noon, mga high school, sasabihin nila meron daw silang journey fans club, ganyan. Tapos sabihin nila hindi daw talaga sila papasok kung hindi journey yung bag nila. No? So parang nakakatuwa naman Ngayon, ang nangyari, matagal din kaming nakinabang doon sa sa trip na yun na kami yung talagang number 1 sa Olongapo. Kaya journey, alam talaga yan eh. Kahit saan kami pumunta rito sa, halimbawa, punta kaming Castillejos, punta kami sa Subic, alam nila pag ay si Journey. Yung iba nga sabi, ay buhay pa pala. Oo, buhay pa naman. Kaya lang kasi ang nangyari, nung pumasok na dito yung mga mall, nawala na yung traffic ng tao sa amin. Bali lahat nandun na sa mall. Talagang nadisyerto kami. Maraming mga businesses na nagsara. Hindi naman naisip na pumunta ng mall kasi namamahala naman kami sa mga pwesto. Tapos ang nangyari, dumipat na lang kami ng actually nag-iba rin kami ng business eh dati. Nag-bakery kasi parang sa tingin namin namatay yung business namin na journey. Nagsubok din kami sa military bags. Kaya lang yung nakadeal namin noon dinugas kami. Actually, kinuha lang lahat yung technique. Kami yung pinasample dun sa bags, pumasa. Alam mo yung test nila sa bags, doon sa military bag, lalagyan nila ng buhangin yun, pupunuin, tapos isasabit sa helicopter. Pag hindi natastas, walang pasa. So, ganun kami, pumasa yung bags namin. Kaya lang yung kadil namin doon, anong nangyari, kinuha niya lang lahat ng resources kung saan binibili yung tela. Kami naman, tatanga-tanga kami noon, sige, tinuro naman namin, ganyan. Kasi meron kami, inaasahan namin yung sabi niya 6 million 6 million na deal yun tapos, later on, mga ilang months, hindi na siya nagre-reply sa amin, nalaman namin na nagsarili na siya. So yun yung mga namin mga down time namin na niloko kami kasi sana parang last card namin yun nag-invest kami doon kasi para mabuhay pa rin yung bags namin, kaya lang niloko na kami. Ngayon umalis na kami rito sa Olongapo kasi nga hindi na rin namin kaya yung mga cost of living dito. Pero yun nga nangyari, later on talagang wala napunta na sila sa mall Yung mga suki namin, napunta na sila sa mall. Lumipat na kami ng Palawig, gumagawa pa rin kami ng bags namin. Ang deal na namin ngayon, sa mga nagdadala na lang kami sa mga tindahan. Hindi na kami nagpwesto kasi mahirap Babayad ka ng tindera, babayad ka ng pwesto. Mas expensive, masyadong tataas yung presyo ng bags. Kaya yung bags namin ngayon kahit na halimbawa, katulad ng mga malalaki, katulad nito, ito mabibenta lang namin ng $725. Samantalang sa mall mo tignan to, baka 1,200 na to ganyan. 900, ganon. Tapos, siyempre, kami rin nagtitinda. Ayan na, mabawasan. Minsan pag may tumawad, pwede pa rin namin ibigay. Kasi para mabilis lang, ganon lang yung namin dito sa mga bags. Hanggang ngayon, siyempre, nag-i-innovate din kami, nag-research, nagtatanong-tanong, tumitingin-tingin yung mga dala-dala ng mga tao, ano ba yung gusto na nila ngayon, ano na yung trend, no? So, yun ang mga ginagawa namin. Pero yung bags namin, original talaga yan. Kumbaga, yung mister ko, ang gumagawa ng design. Siya ang gumagawa ng pattern. Ibang klase yung pagkagawa ng pattern nito, hindi basta-basta. No, isang bag na ganito, gagawin niya to mga ilang days. Tsaka ibang klase yung pagkagawa. Kaya may mga korte-korte yan. Kung paano nagkakaroon ng korte yan. Kasi meron siyang meron siyang background sa parang engineering ganon. So nagagawa niya mga may korte. May isip niya lang tapos gagawa niya yan ng mga korte. Mahirap yan actually mahirap.
Sa iba, pagka gumawa sila ng ganyan, flat eh. Kahit na may korteng ganyan, pero pag tinignan mo, flat yung dating. Pero yung sa kanya, pag ginawa niya, kumukorte talaga. Pati yung mga materials namin, hindi kami gumagamit ng mga madaling masira. Kasi masisira yung ano namin na quality talaga ang Journey. Mga slider na ganyan, yung, di ba, minsan pag bukas mo sa bag, itignan mo kung ano yung matibay. Pero sa amin, sigurado matibay yan. Kasi ang mahal ng zipper niyan eh. Kung yung mga ibang zipper, mga tagti 300, 200, ganon, yung sa amin 500, ganon, 800 ang isang rolyo. Tapos yung mga sliders, kung sa iba, mga centimos lang, sa amin, lagpas ng piso, lagpas ng 2 piso, ganyan. Kasi, siyempre, tinatry namin na maging, talaga, quality yung mga bags namin. So, hanggang ngayon, dati nga pala, Easy Journey. Easy Journey yung pangalan namin, pero later on, nung nakita namin mahirap pala yung Journey na lang, tinanggalan namin yung Easy. Sa paglalakbay na ito ng Journey Bag ay hindi nga naging easy ang journey. Mga pasanin at mga bigat ng pagsubok hindi lamang susukat sa tibay ng kanilang bag kundi sa kanilang mga buhay. Ilang dekadang namayagpag ang Journey Bag at naging popular at tinangkilik hindi lamang sa Olongapo kundi sa iba't ibang lugar. Ngunit tulad ng ibang negosyo, dumarating ang mga hamon sa makabagong panahon. At kasabay ng pag-unlad ng Olongapo ang pagdating ng malalaking mall at kilalang mga brand, dahilan para humina ang benta ng Journey Bag at isa-isang nagsara ang kanilang mga tindahan, pati ang pananamantala ng iba sa kanilang produkto, dahilan upang tuluyang iwan ng Journey Bag ang Olongapo at lumipat sa Palawig, Zambales. Kasi marami talagang nangyari din sa buhay namin eh. Yung siyempre bata pa kami noon, madali kami mabola. Akala mo, good ang yung pagdibuild sa amin ng business, yung pala, kukunin lang yung technique. Tsaka nangyari pa nga noon, di ba meron pang mga gawaan dito sa SBMA noon eh. Ang ginagawa nila, kukunin nila yung bags namin, yung alam nilang mabenta. Tapos gagawin nila yon, yung pattern na yon. Isa nga nakakatuwa eh, meron kaming ginawa. Nagkamali kami doon sa bag na yon, nagkamali kami ng kasa. Yun ang ginaya nila. Di alam namin, yun yung atin yun Kasi pagkakasa nila, mali din. Mali yung pagkakasa nila nung pagkabuo nila ng bag, mali. So sabi ko, talagang ginagaya. Tapos meron pa mga lumabas din sa Manila, sa Divisoria. Dahil sa sobrang, nung time na yun nga, sikat nga yung Journey. Pati sa Divisoria, ginaya din yung amin. Mababalitaan na lang namin, uy, meron ba kayo sa Divisoria? Wala, bakit? May Journey doon. Pati sa Quiapo daw, meron na. Merong Journey bags doon. Sabi, hindi amin yun. Wala, hindi kami lumalabas ng gano'n. Sabi ko, dito lang kami. So, nalalaman namin na may mga nanggagaya. Kasi nga, although mapaplatter ka, kasi siyempre, wow, ganun ba talaga yung Journey? Ginagaya nila. Kaya lang, siyempre, isang downside nun, ay siyempre yung pagkagawa nila hindi naman matibay. Iba yung materials nila. Ang ginagawa ng iba, bibili, tapos itatastasin lang nila, gagayahin nila, ganun. Kaya, wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Hindi mo naman, naka-intellectual property rights kami, yung Journey, pero yung mismong design, hindi mo mapapaano eh. Kasi iibahin lang nila ng konti, wala na eh. Wala ka ng laban doon. Kaya ayun, yung story ng Journey. Hanggang ngayon, nagjo-journey pa rin. Nasa journey pa rin kami. Patuloy pa rin ang paglalakbay ng Journey Bag para sa mga taong naging bahagi ng kanilang kwento at karanasan. Mga alaalang tumatak sa bawat estudyanteng bit-bit ang isang bag na pangarap. Nagpapatuloy ang Journey Bag sa kabila ng mga hamon. Noong time na yun yung mga estudyante noon, sabi nila talagang iiyakan daw nila yung parents nila eh. Hindi ako papasok pag hindi Journey ang bag ko. Ganon sila noon. Ang tindi nga eh. Kung sana na-capture lang namin yung time na. Pero ngayon, yung mga bumibili sa amin, balak ko silang parang,
i-record yung mga sinasabi nila. Kasi yung mga bumibili ngayon, yung mga bata noon, tatay na ngayon, may mga anak sila. O sabi, ayun yung journey, yan yung mga bags namin noon. Kasi ikikwento nila. Yan, kaya nakakatawa lang. Kumbaga nakatatak din talaga sa Olongapo yung journey. Basta journey, alam nila yan sa Olongapo. Basta sa bandang Subic, more on sa may bandang Castilleros din eh. You know, pagka nagte-trade fair kami doon sa Caste, doon sa Walter Mart, malakas doon. Kilala nila yung journey. Sabi nila, yung journey talagang matibay yan. Minsan nga meron pa nga akong meron akong napuntahan na isang printing shop. Nakita ko siya, "Uy, yung bag mo, grabe naman, luman-luma na yan ha." Sabi ko nga, luman-luma na yung bag mo. "Yes ma'am," sabi sa akin. "Grade 4 pa ako, bag ko na yan," sabi niya. Tapos ngayon, hanggang ngayon, tapos na siya. Nag-college siya, tapos na. Pero hindi niya daw tinatapon. Kasi meron daw sa kanyang sentimental value. Sabi ko, grabe naman. Yung luma-luma na pati yung design ba, sabi ko, luma na yan, tagal-tagal na yung bags na yan ha. Kasi noon, nag-umpisa kami detali eh. Hindi ba yung hinihilang ganon? 4 yung bulsa, meron kaming ginawa, 2 bulsa, pero detali, ganon. Tapos gumawa rin kami ng mga mini. Nauso nun yung mini bags eh, nakabackpack ka, pero ang liit lang nung bag. So yun, mga namin. Yan. Kung gusto nyo umorder, lalo na kung gusto nyo magpa-customize ng bag, willing kaming gumawa kahit gusto nyo sa inyong label ang ilagay natin. So, makokontak, meron akong sa FB page, meron. Pero kung gusto nyo naman akong makontak personally, gusto nyo magpagawa, pwede nyo akong kontakin. Ito yung number ko, sabihin ko na, 0907-095-3390. Okay, so may lalagyan naman dyan yan, no? So, pwede nyo akong kontakin doon. Meron tayong, ang minimum order kung sakaling magpapa-customize kayo, mga 12 pieces at least. Oo, at saka, syempre, pagka umorder kayo, yung shipping, sagot nyo yun. Sagot nyo yun sa shipping. Pwede sa bus, pwedeng gano'n, o kaya ano pa bang ibang JRS. Oo, yung mga gano'n. Pero pinakamamura na sa Victory Liner. Victory, Mura lang. Hopefully, manumbalik ang inyong pagtitiwala at pagtatangkilik ng Journey Outdoor Gear. Buhay na buhay pa po yan. Tsaka yung aming quality ay hindi po nagbabago. Okay? Sana po itangkilik nyo ulit. Paano nga ba masusukat kung matibay ang isang bagay? Masusukat ito sa mga karanasan, sa bigat na kanyang pinagdaanan, at sa paglalakbay na kanyang patuloy na hinaharap. Tara, trip tayo!